hindi bilang miyembro, magiging member ako ng TGCCM pag sumali ako dyan. Sama ako, member ako ng SND, lalo na doon sa espasyo, may nakalagay doon, SND, Sons and Daughters. Ano kaya yan? Isang club yata yan, parang gusto ko sumama. Libre yata yan, makiupo lang ako, makikain ng snacks na binibigay nila, uminom ng iced tea, member na ako ng Sons and Daughters. Ganun ba yon? No? O sige, maaari kang miyembro, maaring nandito ka regularly, maaring nakailang linggo ka na, nakailang buwan ka na dito. Pero kasi ang calling ng Panginoon dito is disciples. Ano bang ibig sabihin ng disciple? Ang disciple, ito yung nag-aaral ka kung paano sumunod sa Panginoon at kung paano gawin yung mga pinagagawa niya na dinemonstrate ni Jesus. So yung mga ginagawa ni Jesus na pinasa niya sa kanyang mga apostles or disciples before pala, no? And later on pinapasa sa kanilang mga naging disciples na eventually ngayon ginagawa natin at pinapasa sa inyo. That is what discipleship is about. No? Yun ang calling. Yung Christianity is not about membership but about following Jesus. Yun ang gusto nating linawin dito. Kasi may iba na papasok sa church, naghahanap lang ng membership, kailangan ko lang na affiliation. Kasi para pag umakit sila ng langit, makakasabit ako sa kanila. No? Pero hindi nag-work kasi ng ganun eh. Ang tawag ng Lord ay disciples. Ang hinahanap ng Lord ay disciple, hindi miyembro. Hindi siya nagtayo ng club, ng Jesus Club, ng Christianity Club, ng The Great Commission Christian Ministry Club. Hindi siya nagtayo ng ganun. Ang tinatayo niya ay church. At ang church ay nangangailangan ng mga disciples. And every person na tinawag niya doon sa Bible, iisa ang kanyang calling sa kanila. Si Peter at si Andrew, si James, si John, si Nathaniel, si Philip, si Matthew, bawat disciple sa kanila, sa bawat isa sa kanila, iisang invitation niya. Anong invitation niya? Will you accept my friend request? Ganun ba? Hindi. Or, will you join my club? No, come, join up. Join us. Sign up dito. Masaya dito. Hindi. Anong calling ni Jesus sa kanila? Ang calling ni Jesus is this: follow me. Follow me. Ang tawag ni Jesus ay sumunod sa Kanya. Hindi maging member niya, hindi mag-attend dito, hindi mag-occupy ng seat, hindi mo papainitin lang yung upuan mo. No, hindi lang ganun yun eh. Hindi lang membership ang hinahanap ni Jesus. Ang tinatawag niya ay disciples. And dito, naglagay ng requirement ang Lord para maging disciple. At yun yung mapapansin natin na contradictory dun sa tatlong mga balakid sa pagbabago. Kasi pag sumama ka, pag ikaw ay intentional, pag gusto mong maging disciple, ito ang requirement ni Jesus. Number 1, Jesus called us to deny ourselves. Sabi ni Jesus dito sa verse 24, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Ano ang ibig sabihin ng deny? Ano yung deny? Paano ba yung deny? No? Deny? Ano ba? Saan ba natin makikita yung deny? Pag sinabing deny, ibig sabihin na to say no. Hindi ka natanggap, na-reject. Pero hindi ikaw yung i-reject dito. Ikaw yung magre-reject. Ano i-reject mo? Ano yung sasabihan mo ng no? Yung sarili. No? It means starting to say no. Saan? Yung mga dating gusto natin na kasalanan, dating gusto natin na bisyo, dati na gusto natin na malaswa, dati na gusto natin na maling relationship, dati na gusto natin na habits na pangit, napapatay sa pananampalataya mo. It means saying no doon. Actually, doon palang mahirap na eh. No? But then, there's more. No? Doon sa, number 2, may isa pang calling si Jesus. Jesus called us to take up our cross. Pag sinabing cross, pag sinabing to take up the cross, it means to die to yourself. Bakit? To put it simply, ano ba ang cross? Doon namatay si Jesus para pagbayaran ng kasalanan natin. So pag sinabing take up your cross, it means to die. No? Patay ka na. Saan? To yourself. Yung dating nature mo. No? Yung dating ikaw, yung dating gawain, dating masama ugali, dating behavior, dating mindset.
No? So it means na to die to your old habits, old mindsets, dating philosophy mo, kung paano ka mag-isip, ganito yung prinsipyo mo, old values, ano yung mga mahalaga sa'yo, no? Old beliefs, mga dating mong paniniwala, pamahiin, kinakatakutan, mga dating goals, dating balance. Ito yung balance mo. Ito yung way of life na okay sa'yo. No? Or old safety nets. Ito yung kailangan na naka-set up na safety para sa akin kundi matatakot ako. And actually, this is greater and deeper than saying no, than denying them. Kasi yung pag nagsabi ka lang ng no doon, ibig sabihin na yung mga dating lumalapit sa iyo, yung mga dating ikaw na lumalapit sa iyo, tinatry na mag-affect, na i-affect ka, and probably na-affect ka pa nun. Pero pag sinabi kasi na to die to them, ibig sabihin, all of a sudden, hindi ka na-affected. Bakit? Patay ka na dun eh. No? Ang patay ba, kaya mong kilitiin, tas gagalaw yung paa niya? No? O kaya kurut-kurutin mo, tas biglang yung patay, babangon, sabihin niya, aray! Hindi. No? Or pag hinampas mo pa yung patay, biglang titingin sa'yo ng masama, ditilat siya. Tapos titingnan ka ng masama. Hindi, patay na yan eh. Kahit anong gawin mo sa kanya, patay na yun. So hindi na siya gagalaw. So pag sinabing you died to yourself, you died dun sa lumang mentality nito, ibig sabihin dapat pagpatay ka na dun, hindi ka na affected. Patay ka na sa offense, hindi ka na na-offend. Patay ka na sa lust, ibig sabihin hindi na attractive yung mga lustful thoughts sa'yo. No? Ano pa? Patay ka na dun sa mga impatient urges. No? So hindi ka na na-impatient. Marunong ka na maghintay. Kasi patay na ang iyong impatience. Patay ka na sa ego. So hindi na ikaw mayabang, hindi ka na madaling maapektuhan kapag parang nasasayaran or natatamaan yung pride mo. No? That is what this mean. No? So, syempre, mas matimbang ito. And alam nyo ba, ito yung requirement ni Jesus pagdating dun sa discipleship. And number 3, Jesus called us to follow Him. So, pag sinabing susunod sa Kanya, ibig sabihin yung prinsipyo niya, yung utos niya, yun yung susundin natin. Kaya lang, counterculture ito dun sa current na kinagisna nating culture ngayon. Bakit? Ano ba yung culture ngayon? Individualism, Me Too, follow your heart, obey your thirst. Uso pa yun? Matagal na yun. Love yourself, etc., etc. So, etong mga ito, kahit na hindi mo siya prinsipyo, no? Anong philosophy mo sa buhay? Love yourself. Anong mantra mo? Obey your thirst. Hindi naman, wala naman tao na magsasabi ng ganun. Kaya lang dahil ikaw ay nakasawsaw doon, ikaw ay nakababa doon sa subconscious mo. Pag sinabi subconscious, kumbaga dun sa inner na thoughts mo, inner na motivations mo, nandun siya. Nandun siya sa paniniwala mo. Ini-influence kung paano ka gumalaw, kung paano ka mag-react, kung paano ka mag-respond. No? At as a result, na pag nandyan yung utos ng Lord na sumunod, yan yung haharang. Sabi ni Jesus, follow me. Paano naman ako? Me too. Paano yung follow your heart? Sabi ni Jesus, ito yung i-pursue mo, yung vision, i-pursue mo yung discipleship, i-follow your heart. Paano naman yung career na gusto kong i-follow? No? Yung mga ganun na mindset. No? Kaya lang, may warning and may promise din si Jesus dito para makita natin yung logic nito. Kasi nag-iisip tayo as human beings. Di ba? Nag-iisip tayo as human beings, meaning ang ating paniniwala, ang ating way of thinking, pantao, panlaman, pangmundo. Pero meron kasing proseso na panglangit, na pang-spiritual, na iba nag-work, iba kasi ang takbo nila. At ito yung ine-explain ni Jesus back dun sa mga verses na yun. Kung babalikan kasi natin yung verse 25, sabi dun, for whoever wants to save their life will lose it. The more na
kapit ka ng kapit dun sa pinaniniwalaan mo na buhay na ayaw mong bitawan, ang sabi ni Jesus dito, whoever wants to save their life will lose it. The more na pinanghahawakan mo to at ayaw mong isurrender sa Panginoon, the more actually na nasisira. The more actually na nalulose mo ito. Yun ang prinsipyo ng langit. Yun ang prinsipyo ng Bible. And, but whoever loses their life, kumbaga in surrender, pag binitawan mo to, pinagkatiwala mo ito sa Panginoon, they will find it. Yun ang prinsipyo. Pag ikaw ay, pag matindi ang kapit mo dun sa buhay na pinanghawakan mo, the more na magsislip yan from you. The more na hindi yan mapagpapala ng Panginoon. Pero the more na ikaw yung ready na bitawan lahat, yung wala kang attachment, pag sinabi ng Lord, tanggalin mo yan, okay Lord, tatanggalin ko. Pag sinabi ng Lord, bitawan mo yan, okay Lord, bitaw ko to. No? The more na ganun yung attitude mo, the more na ikaw ay bibigyan ng Lord ng buhay, the more na ikaw ay pagpapalain ng Lord, the more na magpa-flourish ka sa pag-aaral mo kapag sinurrender mo ang pag-aaral mo, the more na magpagpapalain ng love life mo pag sinurrender mo sa Lord ang love life mo, the more na pagpapalain ng Lord ang ministry mo, pag sa Lord mo sinurrender ang ministry mo at hindi mo to kinanya, the more na pagpapalain ng Lord yung pagtatrabaho mo, family life mo, everything else na concerns natin kapag sinurrender mo to sa Panginoon. And sabi ng Lord din dito, what good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? No? Aanhin mo ang love life kung pupunta ka ng impyerno. Tama ba? Aanhin mo ang maling love life kung pupunta ka ng impyerno. Aanhin mo ang top of the year, top of your career kung hindi ka rin pupunta ng langit. Aanhin mo na na-achieve mo lahat ng goals mo sa ministry, pero malayo ka kay Jesus. Di ba? So yung dun sa surrender, doon ka lalong pagpapalain. Doon sa surrender, doon mo lalong ma-receive yung mga bagay na yun na kinakatakot mong bitawan kasi natatakot kang mawala. Pero actually, the more na pinagkakatiwala mo yun sa Panginoon, the more na i-bless yan ng Lord, the more na i-flourish yan ng Lord, the more na pagtatagumpayan yan ng Panginoon. Or what can anyone give in exchange for their soul? May mas mahalaga pa ba kaysa sa kaluluwa mo? May mas mahalaga pa ba sa kaligtasan mo? Anong pipiliin mo? Kaligtasan o love life? Kaligtasan o pag-aaral? Kaligtasan o trabaho? Kaligtasan o yung pangalan? Yung fame? Yung yaman? Meron pa bang mas mahalaga kaysa doon? Di ba? Pinapresenta to ni Jesus sa atin. No? And yun yung binibreak niya sa atin. Kasi yung paniniwala natin, hindi yung love life is my life. Because kaya nga life yun, kasi love life eh. No? Ano yun? Ano daw? Di ko rin na-gets eh. And hindi kailangan kong yumaman. Pangarap ko talagang yumaman. Pero yun yung binibreak talaga ng Panginoon sa atin eh. Anyway, so yung reality nun, may clash. No? Yung reality nun, may mindset tayo na lumalaban dun sa tawag ng Panginoon. Maaring dun sa mga bigger things na pagtagumpayan natin. Pero madalas yan, na meron tayong magko-conflict ng paniniwala mo, ng binavalue mo, dun sa bagay na pinagagawa ng Panginoon. So, the big question is, next slide, may pag-asa ba kung hirap akong baguhin yung mindset ko? Kasi wala na eh. Ganto na ako lumaki. Ganto yung kinagisnan ko. Parang ang hirap nang magbago eh. No? Sabi nga ni Andrew E., gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Tanda ko na, no? Kino-quote ko yung tito yun ng kaklase ko, by the way. Anyway, so may pag-asa ba? May pag-asa ba doon? Next slide. Sa Matthew 26, verse 41. Oh no. Anong nangyari sa outline ko?
Sa Matthew 26:41, sabi doon, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Watch and pray so that you will not fall into temptation. So ang gusto ko i-highlight dito, ang sabi dito, the spirit is willing. Gusto ng spirit mo. Kristiyano ka. Alam mo na may part sa iyo na gusto mo namang sumunod. Alam mo na may part sa iyo na gusto mo mag-pray, gusto mo mag-devotion, gusto mong umattend ng church, gusto mong maging tapat, gusto mong pagbuhusan itong vision, no? May part sa iyo. The spirit is willing. Pero ano yung pumipigil? The flesh. No? And hindi ba, ito yung pinag-uusapan natin kanina na cognitive dissonance. May conflict sa loob mo, dun sa ginagawa mo or gusto mong gawin or kailangan mong gawin. Cognitive dissonance. May part sa'yo na willing mag-obey sa Lord, yun yung spirit mo. Yun yung relationship mo sa Panginoon. No? Pero since yung flesh ay mahina, nandun pa rin tayo nakakapit dun sa lumang paniniwala, lumang values, lumang goals. Pero tingnan nyo dito sa verse na to. Meron solution na ino-offer ang Panginoon. Ano yun? Watch and pray. Watch and pray. Ano ibig sabihin nun? Be mindful na kahit na itong mindset na to ay nandyan, hindi yan galing sa Lord. No? Yun ang first step nito. Aware ka. Hindi yan galing sa Lord. Kung hindi yan galing sa Lord, kanino galing yan? Kay Satan. Diba? So dahil hindi yan galing sa Lord, dahil galing yan kay Satan, hindi yan para sa'yo. No? And so, number one, watchful ka. Napagbabantayan mo. Nakikita mo. Diba? Kasi kung ikaw ay dudukutan, kung napapanood mo yung mandurukot sa'yo, napapalapit at naoobserbahan mo siya, maiiwasan mo siya. Tama ba? Kaysa sa kung hindi mo siya napansin, wala na yung wallet mo, wala na yung cellphone mo, nakauwi ka na, doon mo lang napansin yun. Pero kung ikaw ay dudukutan, kung ikaw ay i-scam, at malayo pa lang natatanaw mo na siya, at malayo pa lang na alam mo na kung ano yung kanyang objective para sa'yo, makakaiwas ka. So number one, dapat aware ka. Yung ganyang pananaw, ganyang mindset, hindi yan galing sa Lord. Pero meron pang step 2. Ano yung step 2 dito? Watch and pray. So yung panalangin yung kailangan. Next, kailangan mo mag-pray. No? Ano ipagpa-pray mo? That you will not fall into temptation. Laban kasi yan eh. Laban yan. Pag nag-start na, nagde-devotion ka, tapos notif dyan, no, tapos kating-kati ka na mag-reply doon sa kanya, or nag-notif YouTube, yung favorite channel ko, nag-update siya, gusto ko nang tingnan, ganyan. No? O kaya, yung may na-aasar sa'yo, galit ka na talaga, gusto mo nang manapak, no? Tapos talagang gusto mo na yung pagka-Manny Pacquiao sa'yo lumabas at masapak mo siya at ma-uppercut. No? Pero kating-kati ka na, laban yan. Laban yan. So, watch and pray. Kailan ka magpa-pray? Well, of course, tulad ng tinuro ni Pastor kaninang umaga, no? Sisimulan mo yung araw mo in prayer. Kasi na-mention niya rin kanina na kailangan mo lagi na nasa presensya ng Panginoon para ma-override mo yung dati mong pagkatao. Pero, darating din sa mga punto na nag-pray ka na kanina at ina-atake ka at present at kailangan mo ulit mag-pray. Kailangan mo ulit mag-pray para malabanan mo yung tukso. Hanggang kailan ka magpe-pray? Hanggang nandyan yung tukso, hindi ka titigil. Naka 5 minutes na ako eh. Ang tanong, tapos na ba yung tukso? Hindi pa eh. Tuloy mo lang. Naka 30 minutes na ako na nagpe-pray. Ang tanong, nakalabas ka na ba sa tukso? Hindi pa rin eh. Tuloy mo lang. As long as it takes, pag nandyan yung tukso, mag-pray ka na mag-pray. Kasi ang goal ay hindi ka mahulog dun sa temptation. Ang goal ay hindi ka mahulog dun sa old mindset, dun sa old behavior mo. So, sige, nasabi natin yon yung technique. Paano nangyayari na yung prayer nakakatanggal ng lumang mindset? Sa Romans 12 verse 2.
Sabi doon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So number one, yung prayer daw, it lets God renew your mind. Binabago niya yung isip mo. Habang nagpa-pray ka, papansin mo, personally naranasan ko to. Nung nag-aaral pa ako, meron isang taga-church na na-off lang ako. Na-off. O sige, sabihin na natin na na-offend. O huwag kayong magtinginan sa isa't isa. Wala dito yun. Matagal nang wala dito. Pero, na-offend ako dun sa kanya. Tapos, after may gawain dito sa church, tapos may preaching, natapos yung preaching, tapos prayer time na yun, tapos sakto, lumapit siya sa akin. Hindi niya alam kasi na na-offend ako sa kanya. Tapos niyaya niya ako, David, prayer partner tayo. Prayer partner. Pero syempre, ayaw kong alam sa kanya, galit ako sa iyo eh. Hindi kita pwedeng prayer partner. Hindi. So tinanggap ko na rin. Tapos alam nyo, nagulat na lang ako. Habang nagpa-pray kami, tinatanggal ng Lord yung offense. Tapos after nun, okay na kami. No, hindi siya nag-sorry, wala siyang sinabi para mag-make amends doon. Basta okay na kami. Kasi nag-pray na eh. At prayer partner ko pa siya. So yun pala solusyon, no? Pag may kagalit ka, yayain mo na makipag-pray sa'yo. No? Simpleng solusyon, pero actually mahirap. Nalaman ko yung ganong prinsipyo. Tapos meron akong classmate noon na pinagmiministeran noon, nung back nung student ako. Sabi ko, magkagalit sila, sabi ko, sige, mag-partner kayo sa prayer. Ayoko. Ayun na. Mahirap kasi gawin. Pero it works kasi. No? Pero pag ikaw ay nagpe-pray, binabago ng Lord ang kaisipan mo. Kasi sabi dito, pansinin nyo ang command dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Magpaka-transform. No? Ang sinabi dito, hindi niya sinabi dito na transform yourself. No? Ang sabi dito, be transformed by the renewing of your mind. Magkakaroon ng pagbabago ng isip. No? And itong pagbabago ng isip na to, it comes from God. No? Of course, nandun yung decision na gusto mo. No? Pero kailangan mo ng power coming from the Lord para matransform ang pag-iisip mo. Kailangan mo ng anointing, yung kilos ng Holy Spirit sa'yo para magbago, para matuloy mo yung pagbabago ng isip. No? Kasi, huwag mong isipin na kaya mong baguhin ang habit alone. Huwag mong isipin na kaya mong ma-perfect ang devotion mo alone. Kasi kailangan mo ng tulong ng Panginoon dito. Maaring masimulan mo, maaring may konting victory, no? Pero mas mahirap siya, mas matagal, at mas more likely na mag-fail at maging inconsistent ito. But God can do it in a short time. Marami tayong patotoo dito. Nung nakakilala sa Panginoon, instantly, yung pagyoyosi natanggal. O yung pag-inom natanggal. O yung luminis ang kanyang pagsasalita. Nag-worship lang, tapos pagdating niya ng bahay, biglang natanggal yung pagmumura sa kanyang bokabularyo. No? Tapos pagkatapos ng worship, naging ubod ng galang dun sa kanyang magulang. Tapos yung magulang niya, anong kinain mo? Kailangan mo ng pera, no? Kaya ganyan, ano? Pero sa loob-loob niya, hindi po. Nakatagpo ko lang po ang Panginoon, kaya ganun ako. No? Sa prayer, praise God, palakpakan natin ang Panginoon. So, doon papasok ang prayer. Hindi lang siya sa mga bagay na madaling matalikuran, kundi even sa mga bagay na nagsastruggle kang talikuran at bitawan. No? Doon papasok ang prayer. Yung request mo, na baguhin ng Lord ikaw. Baguhin ng Lord yung takbo ng isip mo. No? May nag-share nga sa akin na tinuturoan ko na dating struggle niya yung paninigarilyo. To the point na pinag-pray niya, na Lord, baguhin mo yung lasa ng sigarilyo sa akin. Gawin mong lasang yung dumi ng tao. Ganon. And ganon nga ang ginawa ng Lord.
Tinanggal niya yung desire. Kasi ang Lord ang katulong mo patungkol dito kapag ikaw ay, pag gusto mong magbago, pag gusto mong sumunod sa Panginoon, ang Lord ang katulong mo dito. No? So, may mga times na gano'n, nagsastruggle ka, Lord, gusto ko naman sumunod eh. Hirap na hirap lang ako. Lord, gusto ko naman mag-devotion. Lord, gusto ko naman magtapat sa'yo. Kaya lang, Lord, hirap na hirap ako. And then, doon papasok na yung paghingi ng tulong. Galing kami ng camp. Isa sa naging mantra namin doon, bawal mag-quit. Pwedeng humingi ng tulong. At ang unang hihingin mo ng tulong ay ang Panginoon. Last week, ang sabi ni Pastor, ang ginagamit daw natin ay tuhod. No? Luluhod ka sa prayer. Hihingi ka ng tulong sa Panginoon. Philippians 4:6-7. Sabi dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, next point na gusto kong i-highlight dito, through prayer, hinahayan mo ang Lord na makipag-trade sa'yo. Next slide. Makikipag-trade siya ng kanyang peace para sa anxiety mo. Yung peace para sa anxious thoughts mo. Peace para dun sa depression mo. Makikipagpalit ang Panginoon. No? And notice yung change ng emotional situation dito eh. Balikan natin yung yung verse. Sabi dito, yung first part ng verse ay anxiety, di ba? Nakalagay diyan, do not be anxious. Bakit? Natatakot yung sinusulatan ni Paul dito. And then, after dun sa verse 7, ang sabi dun, yung peace of God nandoon. Pero, ano yung pumapagitna between dun sa peace at dun sa anxiety? Ano yung turning point from anxiety to peace? Ano nakalagay dyan? By prayer and petition, with thanksgiving. So mag-pray ka, ipagpasalamat mo yung sitwasyon. Ipagpasalamat mo, alin? Na hinayaan ng Lord yung sitwasyon na mangyari. Ipagpasalamat mo yung struggle, kasama mo ang Lord. Ipagpasalamat mo yung hirap na sinasamahan mo ka pa rin ng Panginoon despite nung hirap. No? Ipagpasalamat mo na hindi naman nanakaw yung salvation mo. Kahit na binaba ka nila, pero ligtas ka pa rin. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Anak ka pa rin ng Diyos. No? Ligtas ka pa rin. Ang Lord, si Jesus, pinako sa krus para sa'yo. No, ang daming pwedeng ipagpasalamat. And then dun sa situation na ito ay actually liberating. Nakakapagpalaya ito from yung anxious thoughts, yung kaguluhan ng isip, papunta dun sa peace. No, by prayer, with petition, and thanksgiving. Haluan mo yun. Bakit with thanksgiving? Nagpapasalamat ka in advance. Bakit? Nananalig ka na kung ano man yung hiniling mo, dumating na or parating na. No, hindi ka naghihintay na darating pa siya, doon ka pa na magpapasalamat. Nagpapasalamat ka na agad. Kasi alam mo na yung Diyos mo tapat. Ang Diyos mo makapangyarihan. Ang Diyos mo is for you. Ang Diyos mo ay mahal ka. Ang Diyos mo, hindi ka bibiguin. Ano? So kaya may pananalangin ng pasasalamat. Next, 2 Corinthians 10 verse 5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. So number 3 na point na gusto kong i-highlight. Sa pamamagitan ng prayer, doon mo binibihag, doon mo inaaresto, doon mo ginagapos yung mga kaisipan mo, mindset, anxiety. Di ba, minsan yung anxiety kasi, yung panic attack. By the way, ako ay family doctor, nagjo-duty din ako sa isang school clinic at marami doon ng mga kabataan na darating doon, nahirapan huminga, nawawalan ng malay, nagpa-panic attack. At itong panic attack, ito yung kanilang defense mechanism. Pag sinabing defense mechanism, dito sila pupunta kapag natatakot sila. Yung hihinga ng mabilis, tapos kakabahan, tapos pagpapawisan, may hilo na sila. No, laging yun na yung mechanism nila. No? Pero ito ay learned
Pag sinabing learned, natututunan to. Tas na-adapt, tas hanggang nagiging habit yung mga ganito. Yung kung paano ka magalit, kung paano ka magdabog, kung paano lumabas yung pagmumura kapag na-upset ka or nagalit. No? Natututunan to. Nare-reinforce hanggang tumatatak ito at tumatagal sa'yo. No? But then again, yung ganyan na mindset, base dito, ibig sabihin, ini-empower ka ng Panginoon na bihagin, arestuhin, ikulong, no, pawalan ng bisa, yung mga ganun na mga kaisipan sa atin. No? Sabi dito, sabi nga dun sa verse, di ba, we demolish arguments, winawasak ito. Hindi mo lang hinahayaan. No, alam nyo, maawain ako sa mga hayop. So, pagdating dun sa bahay, hindi ako yung tipong maaasahan pag may nakitang ipis o butike. Kasi maawain ako eh. So gagawin ko, tatabi ko lang sila, labas ka na sa kwarto kasi natatakot yung kapatid ko. Labas ka na. No, kasi natatakot yung asawa ko, tumitili na siya. No, hanggang ganun ako eh. No? Pero dito, sa insekto, pwede mong gawin yun. Pero sa mindset, hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi ikaw ang gagambalain nun. Buti ako. Ako kasi hindi ako nagagambala doon eh. Ako okay lang sa akin, may ipis dyan. Basta dyan ka lang, dito ako, huwag kang dilipad, okay lang tayo. No? Pwede, okay, nagagawa ko yun kasi hindi naman ako apektado. Kaya lang yung mindset, ikaw yung apektado kasi dito. So, kailangan dito na wawasakin mo siya. Kailangan dito na itataboy mo siya forcefully. Bawat arguments, bawat mindset na kumakalaban sa turo ng Panginoon, sa pangako ng Panginoon. Every pretension, every deception ng kaaway para takutin ka. Every intimidation na ginagawa ng kaaway sa'yo. No? And alam nyo, sa pamamagitan ng prayer, dun mo na-exercise yung authority na to. Habang nagpe-pray ka, dun mo mararanasan yung kilos ng Lord sa'yo. From yung nagpe-pray ng kinakabahan at natatakot, to yung prayer na may authority. Na from yung prayer na, Lord, hinihiling ko, iligtas mo ko dito. Lord, please, Lord. Hanggang later, yung, sa kilos ng Holy Spirit, magbabago tono mo. Kasi through the Spirit, mararamdaman mo na fini-fill up ka ng authority. Na ngayon magbabago yung prayer mo. Instead na, Lord, iligtas mo ko, ang prayer mo nagiging, in the name of Jesus, sinasaway kita, spirito ng takot. In the name of Jesus, ikaw na kumikilos sa cell group ko, nanggugulo sa kanila, sinasaway kita, I bind you in the name of Jesus. Ikaw sa family ko, ginugulo mo ang family mo, spirit of dissent, spirito ng pag-aaway, I speak to you in the name of Jesus. Tumigil ka sa pangalan ni Jesus. Naging ganun. Kailan nangyayari ito? Sa prayer kasi. Kapag nagpa-pray ka, doon mababago yung heart mo. At doon ilalagay ng Holy Spirit sa'yo. Yung puso na palaban. Na, dahil kasi may pananampalataya na nanandyan. Sa Ezekiel 36:26-27, sabi dito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. So, number 4 na point. Sa pamamagitan ng prayer, na-enable tayo na ma-receive yung bagong puso that yields to God, that surrenders to God. Sinong nagbibigay ng new heart at new spirit dito? Sabi dito, I. Sino yung nagsasabi ng I? The Lord. I, the Lord, will give you a new heart and a new spirit from you, on you. I will remove from you your heart of stone. Yung matigas na puso, tatanggalin ng Panginoon. And give you a heart of flesh. Yung flesh na malambot, yung flesh na nagre-respond, yung flesh na nakakadama ng kilos ng Panginoon, ng tapik ng Panginoon, nakakarinig ng tinig ng Panginoon, hindi na matigas na nire-reject lang basta tinig ng Panginoon. No, I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. So, etong lahat na to, pangako ng Panginoon yan. Kanino? Sa bawat isa na may desire na sumunod sa Panginoon.
No? So itong pangako na to ay para sa'yo. Kung matigas ang puso mo, ang pangako na to ay para sa'yo. Kung napapansin mo na may rebellion na nagaganap sa'yo, no, itong pangako na to ay para sa'yo. Kung napapansin mo na nagre-resist ka sa mga tinuturo ng Bible, sa tinuturo dito sa preaching, or may mga sa devotion mo, namimili ka na lang kung ano yung gusto mo, kasi ito lang yung kaya mong lunukin, yung iba kasi mapait, yung iba mahirap tanggapin, kasi nag-go against dun sa mga beliefs, mindset mo, values mo, no, itong pangako na to ay para sa iyo. No? Sabi ng Panginoon, I will give you a new heart and put a new spirit on you. And alam nyo ba, 2 Corinthians 1 verse 20. Hindi ko lang alam kung naisama ko dyan. 2 Corinthians 1 verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Kahit na napakaraming pangako ng Panginoon, hindi malilimutan ng Lord itong pangako na to, na I will give you a new heart and put a new spirit in you. Natatandaan ito ng Panginoon. No? And so, through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. And mangyayari yan. Kailan mangyayari yan? In prayer. Bakit? Ang isa sa mga favorite verses ko sa Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Pusong basag, pusong makikinig sa Panginoon, pusong hindi na matigas, pusong hindi na rebellious sa Panginoon. Basta may faith ka, ibibigay yan ng Panginoon sa'yo. Gusto mo to, no? Yung pangako niya kanina, I will put in you a new heart and a new spirit. Lord, gusto ko siya. I believe makukuha ko siya. I believe na matatanggap ko siya. Ibibigay yan ng Panginoon sa'yo. Number 1, yung pangako niya, na no matter how many promises are there, they are all yes in Christ. No? And yung pangalawa, na sabi niya dito na, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So sa panalangin, kayang madurog ng pusong matigas. Hindi lang sa iba na pinagpe-pray mo, even sa'yo. Kaya mo ilay hands yung puso mo, kaya mo ipag-pray yung sarili mo, at ang Lord kikilos sa'yo to set you free. Psalms 51 verse 10. Well, next slide pala, sorry. Using prayer to change mindset. So, tingnan natin yung practical application na to. Paano natin gagamitin ang prayer para magbago ng mindset, para magbago ng puso. Sa Psalms 51 verse 10, ito ay prayer ni King David. After niyang magmatigas, magrebelde sa Panginoon, magkaroon ng affair kay Bathsheba, at pumatay ng isa sa kanyang mga general, isa sa kanyang mga close friends. And after nung lahat nung guilt na yun na na-reveal sa kanya, ito yung prayer niya. Sabi niya, Lord, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So ito yung isa sa mga perfect example ng prayer para sa bagong mindset. No? Kung nadungisan na ang puso mo, ang dami ng kalaswaan, ang dami ng rebellion, ang daming pride, ang daming bitterness, ang daming mga offenses na nandyan, no? Pwede natin hilingin to. Lord, bigyan mo naman ako ng pure heart. Ibalik mo, Lord, sa akin yung isang faithful na heart. Lord, napansin ko ngayon dahil doon sa rebellion, pamali-mali na ako. Napansin kong, Lord, ngayon, dahil sa aking rebellion, hindi na ako faithful sa'yo. Lord, may time na on ako sa'yo, may time na off ako sa'yo, may time na malamig ako, may time na mainit ako. Lord, may time na nasa taas ako ng pananampalataya, may time na nasa baba ako ng pananampalataya ako. No? But David knew na yung power nitong prayer na to, kaya niya to sinulat, create in me a pure heart, O God. At naniniwala siya na dun sa madungis na puso, dun sa battered na puso, dun sa sugatan na puso, kaya ng Lord mag-create ng isang pure heart na hindi na offended, na hindi mayabang, no? And renew a steadfast spirit. Psalms 139 verse 23. Sabi dito, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Minsan, kaya yung mga dating mindset at saka dating habits natin, mahirap siya na i-overcome kasi hindi tayo aware na meron pala tayong ganun. Kina-question natin, bakit ba ang dali kong magalit? Bakit ba sensitive ako pagdating sa mga bagay na to? Bakit ba pag ito yung topic, nagmamatigas ako?
No? Minsan nakatago siya, nakabaon siya sa puso natin. Kasi yung memory ng nag-cause nun, wala na, nag-fade away. Pero yung impact nito, nananatili pa rin sa atin. At dahil dyan, yung prayer ni King David dito was, "Search me, O God." Lord, saliksikin mo ko. I-examine mo yung heart ko. Lord, bakit ako nagkakaganto? Bakit ang tigas ng heart ko? Ano yung rason nito? Ano yung kailangan i-address? Ano yung kailangan baguhin dito? Ano yung kailangan i-heal? Ano yung kailangan ng deliverance dito? No? So, pwede nating gamitin ito. Nagpapakita to na kaya natin na i-address, kaya natin na hilingin sa Panginoon yung pagpapasaliksik ng puso. 1 Peter 5 verse 7. Sabi dito, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you." So dito, hindi siya prayer. Pero ito naman yung pinapagawa ng Bible na kapag may anxious thoughts, kapag na-anxiety, kapag nagpapanik, kapag natatakot ka, no, ibig sabihin nito na ilagak mo sa kanyang paanan. Dalhin mo sa kanyang paanan. Ilan? Lahat. Lahat yan. Huwag kang mag-spare. Huwag kang magtira ng kahit anong mga kinatatakutan mo. Kasi lahat ng kinatatakutan mo na isusurrender mo sa Panginoon, aayusin niya yan. Tutulungan ka niyan. Pero of course, hindi ka matutulungan kung meron kang itatago. Lord, sa'yo na yung 90%. I think kaya ko na tong 10%. Hindi ganun. Ibigay mo sa Kanya lahat. Ipagkatiwala mo sa Kanya lahat. Anong kinakatakot mo? Panginoon yan. Anong kinakatakot mo? Mahal ka niya. Anong kinakatakot mo? Kaya niya ang lahat. Sabi niya, "Is there anything difficult for me? Nothing is impossible for me." No? Sabi ng Panginoon. So lahat ilalagak mo sa Kanya. Lahat ipagkakatiwala mo sa Kanya. Romans 8 verse 6 to 7. "The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God, and it does not submit to God's law, nor can it do so." So dito, gusto ko lang kunin yung prinsipyo dito, na kapag ang naghahari sa mindset mo ay carnality, makamundo, yung laman, no? Yun yung maghahari sa'yo. Yun yung mananaig sa habit mo. Bakit ang hirap mag-devotion? Bakit pag inantok, tulog na lang instead na mag-devotion? Bakit kapag pag puyat, hindi na lang mag-worship? Bakit na lang kapag na-offend, instead na mag-pray sa Panginoon, magdadadaktak na? No? Kasi doon sa part na yon, ang nag-govern sa mindset mo is flesh. No? Pero sabi dito, and yun, nakita natin dito na ano sabi dito? "The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace." So pag ang naghahari sa isip mo, sa lahat ng areas ng isip mo, ay ang Holy Spirit, magkakaroon ng kapayapaan dyan, magkakaroon ng buhay dyan, babaguhin yan. So dito, gusto ko lang kunin dito since yun yung prinsipyo, na pwede natin gawing prayer yon. I-identify natin, Lord, takot ang naghahari sa isip ko. Lord, galit ang meron dito sa heart ko. Kaya tuwing na-trigger ako, tuwing natitrigger ako, ganyan lagi yung reaction ko. Pero since about ito sa kung sino yung naghahari, pwede natin ipag-pray na, Lord, Ikaw ang maghari dito sa aking heart. Ikaw ang maghari sa aking ego para hindi na ako na-offend. Ikaw ang maghari kapag ako ay nag-aaral, kapag ako ay nagko-commute, pag nasa bahay ako, ka-interact ko yung mga kapatid ko o yung mga magulang ko. Lord, Ikaw ang maghari dito. Kasi the mind governed by the Spirit is life and peace. So, sa pamamagitan ng prayer, isusurrender natin sa Lord itong mga bagay na to. So, in conclusion, isa lang ang gusto kong i-conclude dito bago ako magtapos. Prayer lets God work in you to renew and restructure your mindset. Yun lang iiwan ko sa inyo dito. Prayer, sa pamamagitan ng prayer, makaka-work ang Panginoon, makakakilos ang Panginoon para baguhin
at i-restructure, baguhin yung system, yung flow, yung kung paano ka kumikilos, kung paano yung galaw ng kaisipan mo, no, sa pamamagitan ng prayer. Of course, kapag hindi nagpe-pray, hindi niya mararanasan yun. Kapag bihira ka mag-pray, bihira mo rin mararanasan yung pagbabago ng Panginoon. Pero kung ikaw ay laging nandoon sa prayer, no, laging mong mararanasan ito, yung pagbabago na to. In conclusion, nung nasa 20s ako, mga 20s, may mga times kasi nagkikip ako ng journal ko about mga rema sa akin ng Lord. And nung nasa 20s ako at saka si Ate Bibi at saka isa pang church friend, lumabas kami sa isang, hindi ko matandaan, sa isang kainan. I think sa Lolo Boys yata ito, dun sa Anabu. Tapos, ang pinag-usapan, napunta yung usapan dun sa love life. And nung time na yun, galing din ako sa heartbreak noon. Hindi ako pumasok sa relationship. May pinatanggal lang sa akin ng Lord sa akin nung time na yun. And napaka-sensitive ko pa noon. Patungkol doon. At napag-usapan nila, may mga testimony sila na nasabi na sobrang nire-reject ng heart ko. Na yung kaisipan ko, yung pananaw ko patungkol doon sa mga bagay na yun, sobrang nagka-clash doon sa mga testimony nila, yung revelation ng Lord sa kanila, yung instruction ng Lord kung paano i-handle yung mga ganong situation, yung ganong relationship. So, pag uwi ko ng bahay, ang term na gusto kong gamitin ay disturbed ako. Ang sama ng pakiramdam ko, ang sama ng hindi naman ng loob, pero ang sama ng dating sa akin, no? Siguro to a point na bitter ako. Ang gulong-gulo ako doon sa mga narinig ko. And that night, nagpray lang ako sa Lord na para dalhin itong burden sa Kanya. And yung last words na sinabi ko sa Lord bago ako matulog was, Lord, speak to me. Kung sabihin mo na mag-wait ako, let it be so. Kung sabi mo na no, let it be a no. Gusto ko lang marinig ang boses mo patungkol dito. Kasi Lord, gulong-gulo talaga ako. Yun na yun. Tapos after ng prayer ko, nakatulog ako. Early morning, nung ginawa ko yung devotion ko, ang devotion ko was nasa Psalms 131. And short chapter lang siya. I think in total nito was 3 verses lang to. Short verse lang siya. Short chapter lang siya na may ilang verses lang. And na-shake ako dun pa lang sa 2 verses. Sabi dito, my heart is not proud, O Lord. My eyes are not haughty. I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. But I have stilled and quietened my soul like a weaned child with its mother. Like a weaned child is my soul within me. So sinasabi ng Lord dito na, kumbaga, declaration to no? Declaration to ng worship. At in worship, testimony ito nung nagsulat nitong verse na to. Sabi niya, hindi mayabang ang puso ko, hindi mayabang ang paningin ko. Lord, I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. Tapos habang binabasa ko siya, nire-reject ng heart ko. Sabi ko sa Lord, Lord, hindi ako ready. Hindi ko kayang ituloy itong devotion kasi baliktad na baliktad ako sa sinasabi ng author nitong psalm na to. Tapos nagsastruggle talaga ako. And then nangusap ang Lord sa akin. Naramdaman ko sa heart ko, nagsalita siya, isulat mo kung anong sasabihin ko. Nasa devotion ako. So kinapi ko yung verse. Nag-start ako dun sa rema. Nagsulat ako dun sa reflection. So sumunod ako. Nagtatype ako dun sa gadget ko. And every now and then, napapatigil ako kasi natatouch ako ng sobra dun sa sinasabi ng Panginoon. And ito yung sinabi niya sa akin as interpretation dito sa verse na to. Sabi ng Lord sa akin, habang tinatype ko. Tinatype ko siya na essentially ang Holy Spirit nangungusap sa akin. At yung binabasa ko na tinatype ko, message ito para sa akin.
Sabi dito ng Panginoon, be still and know that I am God. Tumahimik ka, Diyos ako. Tumigil ka sa pag-fret, tumigil ka sa pagdadabog, tumigil ka sa pagrarason sa akin, manahimik ka. Tigilan mo na ang pagiging mayabang. Tigilan mo yung pagiging haughty. Tigilan mo yung pride mo. And to concern for things that are beyond you. Masyadong concerned ka sa mga bagay na hindi mo naiintindihan eh. You do not understand them, not because they are fearfully and complicated, but because they are too wonderful for you to understand. Hindi mo sila magets kasi hindi dahil na nakakatakot sila, hindi dahil na sobrang komplikado sila, hindi mo sila magets kasi sobrang ganda nila. Beyond you. Stop screaming and rebelling, because here is the word of the Lord being offered to you like milk to a child, wailing and flailing wildly. No, ito ang salita ng Diyos. Binibigay sa iyo. Nakikita mo yung sanggol, iyak siya ng iyak, ngawa ng ngawa, nagwawala. Pero pag pag yung dumampi yung tsupon ng bote ng gatas sa kanyang labi, tumatahimik siya. Umiinom siya ng gatas, nako-comfort siya. Here is the word of God. In-offer ko siya sa iyo, parang gatas. Isubo mo siya. No? Inumin mo siya. Be calm. Hush. Manahimik ka. Be still. Hush and be still. Be like this man who had calmed himself in the Lord's presence and has stilled and quieted his soul through my word. Tularan mo tong nagsulat nitong psalm na to, na sapat na sa kanya ang salita ko. I have given you my word. Tulad ng hiniling mo. Humihiling ka ng salita. Ito na yung word of God. Binigyan na kita ng pangako before. Sapat na yun. And alam nyo, na tinatype ko siya, well, touch na touch talaga ako. Tapos, hagulgul talaga ako sa harap ng Panginoon. Kasi, ang in-offer niya sa akin na solution, hindi yung kasagutan sa lahat ng mga tanong ko. No, hindi yung bakit ganyan, bakit ganto, anong dahilan ng ganto, paano yung ganyan, paano yung ganto. Ang ino-offer niya lang sa akin, word of God. Magtiwala ka lang doon. Mag-concentrate ka lang doon. Manahimik ka sa pamamagitan nito. Sapat na yun. I-enjoy mo. Tulad ng sanggol. Iyak siya ng iyak. Maraming mga rason kung bakit siya umiiyak. Pero makatikim lang ng gatas, tumatahimik siya. No, bigyan mo lang ng dede, tumatahimik siya. Be like a child that is content with his mother's presence and her milk. No, so para maging ganun, ibig sabihin, be like a child. Makontento ka sa word of God. Makontento ka sa presence of the Lord. At pag naranasan mo ang presence ng Lord, sapat na yun. Nandun ang comfort ng Panginoon. Nandun ang kasagutan. So that yung lahat ng mga tanong mo, baliwala na. Wala nang rason para magtanong kasi nandun na ang word of God. Talagang nashik ako sa words niya. And naramdaman ko lahat ng katigasan ng puso ko, tinatanggal niya, binabalatan niya, pinapalitan niya to, lahat ng kalungkutan, lahat ng frustration, lahat ng dismaya, lahat ng negative emotions. And naramdaman ko yung kalayaan ng Panginoon after nito. Ang galing ng Lord. Praise God. Palakpakan natin siya. Gusto ko lang ng simple at madali, kaya ayaw kong bitawan ang luma kong pananaw sa mga bagay na pinagagawa at pinababago ng Lord. Pero nung nag-pray ako, pinakita niya na napakasimple lang pala. Magtiwala lang ako sa Kanya, sapat na yun. Hindi naman mahirap katagpuin ng Lord. Hindi rin mahirap matanggap ang pagbabago ng isip. Kailangan mo lang makatagpo ang Lord at marinig ang tinig niya. So tumayo tayo ngayon. So I challenge you. Kung may resistance sa'yo sa pinagagawa ng Lord, kung may pinapabago ang Lord sa'yo at di mo mabago, I challenge you na lumapit sa Lord. Hilingin mo sa Lord na magsalita sa'yo. Kasi lahat ng pagre-resist na to, marinig mo lang ang tinig ng Lord, okay na. Willing ka na sumunod. Marinig mo lang talaga ang tinig ng Lord, okay na. No? And I challenge you na magtiwala sa Lord na sa lahat ng kagustuhan niya, sa lahat ng ipagagawa niya, kasi alam mo kung sino makikinabang sa lahat ng to. Alam mo kung sino magbabenepisyo sa lahat ng ito. Alam mo kung sino mapapabuti sa lahat ng ito. Ikaw.
Kasi mahal ka ng Lord. So I challenge you right now, mag-pray ka. Ilapit mo to sa Lord. Isuko mo to sa Kanya. Sabihin mo sa Lord, Lord, salita mo lang, sapat na. Lord, hinihiling ko, mangusap ka sa akin. I want you. I want your word. Lord, I need to hear your voice. And Lord, magtitiwala ako sa iyo. Go. Pray right now. Father God, salamat po, Panginoon, na Lord, salamat po, mahal mo po kami. Salamat po na ikaw po ang aming pong Ama. Lahat ng pinapagawa niyo po ay para sa ikabubuti po namin. Ang inyong intensyon, inyong layunin, inyong plano, para sa ikakabuti namin. Sabi nga ng inyong pong salita, for my plans, for I alone know my plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Sabi rin ninyo sa inyong pong salita, all things work together for good for those who love God, those who are called according to His promises, Panginoon. Lord, nagtitiwala po kami dito. Ang utos niyo po ay mabuti, Lord. Ang instruction niyo, Lord, ay mabuti, Lord. Ang pinabibitawan niyo po sa amin ay para sa ikabubuti po namin. Ang pinapa-take up niyo po sa amin, ang pinapagawa niyo po sa amin ay para po sa ikabubuti po namin, Panginoon. And I pray na, Lord, tulad nung pinakita po, Panginoon, dito po sa mensahe niyo po, Lord, katagpuin mo po ang bawat isa. Send them your word, O God. Mangusap po kayo, Panginoon, sa kanila, Lord God. Dahil yun lang po, presensya nyo lang po, Panginoon. Kayo lang po, Panginoon. Sapat na po, Panginoon. And let everyone experience you nito pong panahon, Panginoon, na to, Panginoon. Dala nyo po ng freedom, Lord. Gawin niyo po, Panginoon, na palayain mo po yung bawat isa. Gawin mo po na madali, Lord, na kumalas po, Panginoon, dito sa pamamagitan ng power at biyaya niyo po so that yung pag-say no, pag-deny, Panginoon, dito po sa mga bagay na to na pinade-deny niyo po ay magiging achievable. Kayang gawin, Panginoon, sa pamamagitan ng power po, Panginoon ninyo, O Lord. I pray, Lord, tulad ng pangako niyo po sa bawat isa for a new heart and a new spirit na madaling sumunod, Panginoon, sa inyo, that knows your instructions, that knows you, Lord God, that loves you, Lord God. Ilagay mo po ito sa bawat isa. Create in them a pure heart, a steadfast, renew in them a steadfast spirit, tulad ng sinasabi dun sa Psalms 51. Salamat po. You are Lord. Mabuti po kayo. Makapangyarihan po kayo. All glory to you. In the name of Jesus. Amen. Sige, maaari na tayo maupo. Meron ba ditong first time na nakarating nitong SND? Pwede bang magtaas ng kamay? Yan. Or actually, pwede ba nating patayuin kayo? Okay. Sige. Palakpakan natin sila. And we welcome you. Natutuwa kami na nandito kayo. Praise God. Okay. So, i-lead ko lang din kayo sa prayer. Pwede kayong sumunod sa prayer ko right now. Sige, yuko tayo. Sumunod kayo sa prayer ko and lahat ng sasabihin ko, gawin nyo ito na personal prayer. Sige, let's start. Panginoon, ako po ay makasalanan at hindi naging katanggap-tanggap sa inyo. Patawarin niyo po ako sa nagawa kong kasalanan. Isinusuko ko po ang buhay ko sa iyo. Ini-invite ko si Jesus na maghari sa akin simula ngayon at masusunod sa akin simula ngayon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige. Mamaya, kakausapin kayo ng mga nag-invite sa inyo. Yan. God bless. Ayan, sige po, patuloy po tayong pumalakpak para sa ating Panginoon. Ayan, pwede po ba nating sabihin sa katabi natin, kapatid,
Magbago ka na. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, bago ka. Ayan, bago ka, okay? Ibig sabihin, day 1 ulit sa mga nag-fail sa New Year's resolution, sa mga nag-fail sa diet natin. Okay lang yan. Kahit di ka pumayat, at least mabait ka. Di ba? Okay lang yan, di ba? Kahit di ka pumayat, sa langit tayo pupunta. So by this time, no, we will no longer do it by might nor by power, but by the Spirit. So sama-sama po tayong mag-pray para patuloy tayong baguhin ng Lord. Sige po, ngayon naman ihanda po natin yung ating tithes and offering. And tinatawagan ko po yung ating pong offering ushers para atin pong maipagkaloob sa ating Panginoon yung ating pong mga offerings. And then, later po, magde-distribute din po ng food and drinks. Sige po, kung handa na po tayo, sabay-sabay po tayong manalangin. Father God, patuloy po, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Sa panahon pong ito, amin pong nilalapit sa inyo, idinudulog ang anuman pong binigay mo sa amin. Maraming salamat, Father God, sa inyo pong pagkakaloob ng hanap buhay, ng kalakasan, even ng kagalingan, Father God, sa amin pong eskwelahan, sa amin pong work, Father God, even sa amin pong businesses. We pray, Father God, na tulungan mo po kami na patuloy pong magamit, Lord God, ito pong mga ikaput handog namin para po sa advancement ng Kingdom of God. Patuloy niyo po kaming pagpalain, Lord God, at nawa kami po yung maging daluyan ng pagpapala sa mga tao po sa paligid po namin. Ingatan mo rin po yung amin pong mga puso sa greed po, Father God, at hindi po kami maging sakim sa kayamanan po sa mundo. We pray also, Father God, for the food and drinks na amin pong pagsasaluhan. We pray na i-bless mo po ito at maging sapat po ito para po sa amin pong lahat. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen.